Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Utang si Robin Padilla, dinaya si Shell Joke, no? Baka tumakbo si Tatay Digong. Takot na takot. Takot na takot. Ito po, maganda po yung panawagan, no? Kaya lang, panawagan lang to ni Aquilino Coco Pimentel. Wala naman tatalima dito. Pero maganda po itong panawagan na i-adapt natin. Sana po, sa pamamigay ng mga ayuda, wala po dapat mga politiko. Yan po yung pagkakaiba ng panahon ni Duterte. Nung panahon po ni Duterte, wala naman pong umepal ng mga senador, congressman, di po ba? DSWD. Kung ayuda yan ni Mayor, si Mayor. Kung ayuda yan na pinadaan sa DSWD, kita nyo po, maayos. Nakatanggap po karamihan. Yan yung pagkakaiba. Ngayon po, panay mukha nila, panay. Sila yung mga nag-aabot, akala mo kanilang pera eh. Hindi po ba? Maganda na yung sistema dati. DSWD. Doon sa may 4-piece at saka doon sa ayuda. O yung meron din yung dole na mamimigay. Nakarating sa tao. Hindi po ba nakarating? Ang dami. Pag nagla-live ako sa boxing, puta, wala akong problemang ganyan. Daldal lang ako ng daldal pag boxing. Pagdating ng politika, ang daming ang dami po nagsasabi, kayo salot sabi, kayong mga Duterte supporter, mga salot. Kung hindi kayo kontra ng kontra, maganda na Pilipinas. Talaga lang. Baka nakakalimot ng mga to eh. Kami na ngayon ang may kasalanan. Ha? Kami ba yung may kasalanan kung bakit? Teka muna. Meron po ditong malaking usapin ngayon. Ito po, nagpunta si Pangulong Marcos sa Basilan. Dinalaw niya mga tropa doon. Ang pahayag yata ni Pangulong Marcos, I am the first president. Eto. meron na mo. Sana po ipaalam naman sa inyo na nakarating na po dyan si Pangulong Duterte sa Basilan. Kayo naman, no? Simpleng bagay lang po to, pero wag naman po kasi kahit po simple ito, nakikita ng mga tao eh. Yung makakarinig niyan, di ba galing na rito si Duterte? Di ba? Wag naman pong ganun, no? Hindi po kayo kauna-unahang presidenteng nakapunta ng Basilan. Nagpunta po riyan na si Pangulong Duterte. Yun lang po, kahit maliit. Alam nyo kasi, eto magtapatan na tayo mga supporter ni PBBM ha. Alam niyo po sa kawalan po na maipagmamalaki, kahit na ano na lang. Yun na lang, pinalakpakan siya sa Australia. Alam niyo po, nakakahiya po na tayo pa dumadayo para sabihin sa kanila na handa natin sila ipagtanggol. Yun po yung katotohanan nun. Tayo magtatanggol sa Australia. Tayo yung si Pangulong Marcos na nagsabi, sila yung frontliner. Tayo yung magiging frontliner. Just like in World War II. Puta, pinagmalaki nyo pa na first liner. First liner ng depensa para hindi kagad mapasok yung Australia at US. Grabe naman. Hindi po ba parang napakalaki naman pong... Okay. Mr. President, hindi po kayo una nakarating na dyan. Alam ko nakarating na rin dyan si Gloria Macapagal eh. Ano ba meron dyan kay Bob? Ano ba sinasabi niyan tokmol na yan? Basahin nga natin. Mga pauso. Okay, hindi po kayo ang first. Ibenta ang pangalan ni Inday. No? Nadudual na sila kada post. Alam po ninyo, no? Piloso Potasio, matagal na itong bumabanat sa atin. Hirap na raw yung mga DDS sheet na pabanguhin at ibenta mabahang pangalan ni Inday. Alam niyo, sana nabubuhay naman kayo sa katotohanan, no?
si Inday Sara Duterte, number 1 sa lahat ng survey. Ulit, ang problemahin nyo, paano nyo pababanguhin? Kasi kung 37% si Sara Duterte, yung tambalos-los nyo, wala pang 1%. 0.8% lang. Hindi ba kayo nahihiya? Ang kinakantsawan nyo na mahirap, mahirap pabanguhin na mabahong pangalan ay number 1 sa lahat ng survey. Tanga ba talaga kayo? Ano ba laban nyo? Perdikana? Yung panalo, yung talunan? Mga bugukan po siya. Number 1 sa lahat ng survey, sasabihin nyo, ang bantot. Paano pababanguhin? Mga bugukis. Okay. Oh, congratulations sa iyo, Jay. Jay Guevara, ikaw ba yung taga TBJ? Oh, maliit na balita lang po. Ngayon na po ang kahuli-huliang ngayong araw ang kahuli-huliang episode ng ano yan? Pinoy pinakamasaya. Tahanang pinakamasaya. Putay Itbulaga may dating, 'di ba? Pangalan pala Itbulaga. Hindi talaga pinag-isipan no? Tahanang pinakamasaya. Last day na po ngayon ng tahanang pinakamasaya. Last day kahapon. Na po, shutdown na po yung tahanang pinakamasaya. Kala ko popular si Yorme. Biro lang, Yorme. Ang gagalit na naman yung mga maka-Yorme. Binibiro ko lang kayo. Siyempre, iba yung showbiz, iba yung politika. Di ba? Kapatinan natin yung mga Duterte supporter yung mga yan. Kasi mahirap po talaga institusyon na yung TBG. Mahirap po talagang pabagsakin yun. Lalo na kung si Paolo Contis. Si Paolo Contis ang pinakasikat niya. Okay, eto po. Sagutin na po natin yung pinakamalupit na katanungan. Condolence po sa pamilya na iwan ni Jacqueline. Grabe, no? Papanalo lang po kami sa mga naiwan. Hindi kapaniwala. Akala ko yung mga, di ba, uso yung ganun. Yung pala, pagtingin ko, sunod-sunod. Nakikiramay po kami kay Miss Jacqueline Jose. Okay. Punta na po tayo rito. Yung sa sinasabi nila, tigilan na raw sana yung mga Duterte supporter si Pangulong BBM para umunlad ng Pilipinas. Alam po ninyo, taliwas po sa iniisip. Mahirap po yun eh. Nangako kayo tapos syempre, aasahan na ng mga tao. Kabaliktaran eh. Instead na mapababa, okay lang po yun yung, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa panahon ni Pangulong Duterte, sinabi niya na 6 months, wala nang droga, 6 months, wala. Pero alam namin na doon papunta yung may direksyon eh. Tumatahimik yung kapaligiran. No? Ito po yung direksyon, pabaliktad eh. Hindi po kami nagsabi ng 20 pesos na bigas. In fact, yan yung sentro ng panunungkulan, yan yung sentro ng sinentrohan ni Pangulong Marcos. Yung mapababa yung presyo ng bigas. Anong patunay niyan? Kaya niya nga hinawakan yung Department of Agriculture eh. Bakit kami sisisihin nyo kung hindi niya napatupad o palayo tayo ng palayo dun sa pangarap na 20 pesos na bigas? Hindi namin kasalanan yan. Okay. Pabaliktad kayo eh. Kay Duterte, palapit eh. Pawala yung droga, pawala yung mga addiksyones. Sino ba binoto ko? Paulit-ulit ka. BBM Sara po ako. Binoto. Okay. Kami ba'y nagsabi ng 1 milyong pabahay? Hindi naman kami nangako niyan. Kung hindi nyo po napatupad yung 1 milyong pabahay, bakit kami ang sisisihin nyo, mga Duterte supporter? Hindi kami yan. Kagagawan nyo yan kung wala kayong maipatayo. Bakit? Hindi ba kaya kayo biyahe ng biyahe yung Pangulo natin? Kita nyo, napakamagalang ko ha. Pangulo natin ha. Hindi ba kaya biyahe yung Pangulo natin dahil naghanap ng foreign investors? Kasalanan ba namin kung wala kayong maipatayong 1 million? Hindi nyo maituloy yung build better more? Hindi amin yan. Dahil nagawa yan ni Pangulong Duterte. O bakit kami dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi umuunlad ng Pilipinas? Ngayon, Biyahe na biyahe para maghagilap ng foreign investors. Tapos,
ang nangyari, kabaliktaran, imbis na dumami, imbis na magpositibo yung foreign investment, ngayon balitang-balita. Negative. Palabas yung pera sa Pilipinas. Hindi may pumapasok pero mas marami yung palabas. Pag-usapan natin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.